Magandang buhay, pinagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa ating online Sunday service sa araw na ito. Okay, ang topic po natin ngayon, Stay in Faith, with subtitle, Victorious Christian. From Book of Romans chapter 4 verse 18 to 22, basahin po natin, verse 18, kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang inyong magiging lahi. Verse 19, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasay, 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Verse 21, lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, siya itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Praise the Lord, pinagpala na po ang salita ng Panginoon. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day, for this blessed day, na kami ay magsama-sama, magbulay-bulay ng iyong banal na salita. Naniniwala po ako, Panginoon, pinagpala mo na ang iyong banal na salita. Patawad sa amin po mga kahinaan, mga kasalanan, Panginoon, mga naisip na gawa't na ikilos. At inihiling po namin sa umagang ito, Panginoon, nakasihan mo po ang bawat isa ng iyong banal na espiritu upang sa ganun, Lord, ma-discern namin ang naisin ninyong ipahayag sa buhay namin. O Lord, I acknowledge your holy presence as I bring your message today in the name of Jesus. May your words, Lord, bring blessings, encouragement, and empowerment. At patuloy, Lord, na mag-increase din ang aming pong pananampalataya in the name of Jesus. Anoint us, Father, to hear your words and obey it. We praise you for making us victorious. This I pray in Jesus' name. Amen. Staying in faith is very challenging to all Christians. Okay, nakakahamon po ito sa atin. Sometimes, it's hard trying to stay in faith. Bakit? Dahil nainip ka na sa kakahantay. Yung pinagpipray mo until na wala pa. So, 3 important things na pumipigil sa isang Christian para hindi makapanatili at lumago sa pananampalataya. Una, yung draining moments. Okay, pangalawa, yung frustrating moments. Pangatlo, yung suffering moments. Minsan may struggles, sufferings, stress, kaya napapanghinaan ng kalooban at nangihina ang pananampalataya. Okay, kilala po natin ang isa sa magaling na professional doctors, okay, advisor sa social media na si Doc Willie O. Siya po ay nagkaroon ng cancer. Okay? At sabi nga niya, nakuha niya ang cancer na iyon dahil sa stress. Okay? Minsan, ang Christian dumadaan sa draining moments. Ano po ito? Marami ang nagpapadrain ng ating pananampalataya. Una, yung ikaw ay hindi na nanalangin. Hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka na dumadalo sa mga church service. At ang pinakamatinding magpapadrain, yung unforgiveness. Galit po, hinanakit sa iyong puso. Minsan ang Christian, dumadaan sa frustrating moments. Frustrated kasi hindi nangyayari ang kanyang expectation. Kaya tuloy na pressure sa maraming bagay. Okay? Frustrated kasi ang prayer at petition ay wala pang tugon. Minsan naman, ang Christian dumadaan sa suffering moments. Nakaranas ng matinding sakit, karamdaman, kasalatan, maraming babayarin. Okay? Dahil Judith, tsaka may Juna na. Okay? Sa babayarin sa kuryente, sa tubig, sa pag-aaral, sa internet, sa rent ng bahay. At minsan, napapanghinaan tayo ng loob. Nawawalan tayo ng pananampalataya. Kapatid, pakatandaan natin na ang pag-aalinlangan, kawalan ng pananampalataya, unbelief,
double-mindedness, fear, magkakasama po sila lahat. Kung hahayaan mong manatili dito, mamuhay dito, ito ang pipigil sa iyo na umunlad sa next level na inilaan ng Diyos para sa iyo. Rise up, kapatid. Lagi mong tatandaan na nalulugod ang Diyos sa mga taong may pananampalataya sa Kanya. Hebrews chapter 11 verse 6, for without faith, it is impossible to please God. Sabi ng Santiago chapter 1 verse 3 to 8, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kaya minsan dumarating yung point na napapagod ka na nanghihina ka, maybe nanlalata ka na, disappointed ka, discouraged ka, at ayaw mo nang magpatuloy. May mga tao nag-give up na. Ayaw nang magpatuloy. Ayaw nang lumaban. Ayaw nang magpursige to the point na pakiramdam nila nag-iisa na lang sila. Okay? Ina-isolate nila yung kanilang sarili. Alam mo kapatid, kung dumadan ka sa ganitong sitwasyon, kailangan mong gumising. Increase mo yung pananampalataya mo. Hallelujah. The devil is trying to steal, kill, and destroy you. At isa na dito yung buhay pananampalataya mo. Okay? I pray, sana gamitin ng Panginoon ang mensaheng ito upang ikaw ay makapanatili sa kanyang banal na presensya at makapagpatuloy, makapaglingkod pa sa Panginoon. Ngayon po, tignan natin kung paano napanatili ni Abraham at Sarah ang kanilang pananampalataya. How do you stay in faith when you see nothing happening? Or, how to stay in faith when you see the impossible things? Okay, una, focus on your plans and dreams. May mga tao ayaw nang magpursigi sa kanilang mga purpose, plans, and dreams. Okay, bakit? Nakikita nila yung weak situations ang kanilang limitasyon. Matanda na sila Abraham at Sarah. Ang sabi ng Diyos, sila ang magiging ama at ina ng maraming bansa at magkakaroon sila ng sarili nilang anak. Ang tanong, paano magkakanak si Sarah? Gayong baog naman. At matanda na rin si Abraham. Uugod-ugod na nga Tignan po natin sa Romans chapter 4 verse 18 hanggang sa mga sumusunod. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Verse 19, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya kahit ugod-ugod na siya. Verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Verse 20, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Ano ba ang plano ng Diyos sa kanila? Magkaroon ng sariling anak. Pero baog si Sarah, matanda na rin si Abraham. Pero still, nanalig pa rin po sila. To be able to stay in faith, focus the right perspective, kapatid. Keep believing on the impossible things. At yun ang ginawa ni Abraham at ni Sarah. Hallelujah. Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is confidence is what we hope for, and assurance about what we do not see. Okay, sabi ng babaeng 12 years nang dinudugo, mahawakan ko lang ang laylay ng damit ni Jesus, gagaling ako. Okay? She envisioned her healing by faith. Okay? At nung mahawakan niya ang laylay ng damit ni Jesus, boom! Siya po ay gumaling. Nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala ako that God has a promised land for you.
Amen? Jeremiah chapter 29 verse 11, God's plan is to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a better future. Okay? Let your purpose, plans, and dreams will push you, kapatid. Stay focused during the waiting time. Okay? Stay focused during the processing time. Huwag mong i-isolate yung sarili mo. Huwag mong ilayo yung sarili mo. Huwag kang mag-give up. Manalig ka sa Panginoon, kapatid. I-develop mo ang iyong pananampalataya. Increase mo yung pananampalataya mo. Read God's Word. Keep exercising and declaring His Word. Amen? Para makamit mo ang great success and victory, learn to stick with your plans and dreams. In walking by faith, you are born to win. Amen? We are overcomers, victorious, transformers. Hallelujah. Hindi man madali kahit na hindi mo nakikita yung progress. Lean on God. Trust Him with all your heart. Learn to praise God kahit wala ka nang nakikitang paraan. Learn to trust God kahit imposible. Okay? Dahil the best ang inihanda ng Diyos sa iyo. Hallelujah. The best is yet to come. Amen? Sa buhay mo at sa buhay ko. Philippians chapter 4 verse 8, And now, dear brothers and sisters, one final thing, fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Huwag po madistract, kapatid, sa maraming bagay na nagpapalayo sa iyo sa Panginoon. Isa yan sa strategy ng dyablo na mawala ka sa kamay ng Diyos. Dahil kapag nawala ka sa kalooban ng Diyos, hindi maaaring ikaw ay magtagumpay. Maalala ko sa story sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Nang si Jesus ay dumalaw kila Marta at Maria, okay, si Marta distracted siya sa paghahanda ng pagkain. While si Maria, nakafocus siya sa pakikinig ng pangangaral ni Jesus. At commendation ng ating Panginoon, mas mahalaga ang pinili ni Maria. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So focus on the right things, kapatid. Your plans and dreams and visions. Pangalawang puntos, para mapanatili ang pananampalataya, focus on God's promises. Okay. Ang pangako ng Diyos ay mapapanghawakan natin sa panahon ng challenges, circumstances, crisis, or maybe calamities. Dumarating po yan minsan. Okay. Isa sa kinakailangan ng isang Kristiyano upang makapanatili sa pananampalataya ay ang mag-focus sa mga ipinangako ng Diyos. Yun ang magiging sandalan mo, yun yung magiging sandigan mo. Isa ito sa magiging motivation mo, ang salita ng Diyos, ang magiging sandigan mo, mapapanghawakan mo. At ang pananampalataya naman ang magpapalakas sa iyo para magpatuloy. Kay verse 18, kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham. Panalangin ko sa iyo, kapatid, ikaw na nanonood ngayon, na kapag dumating man yung time na nahihirapan ka, pagod ka na, at napapanghinaan ka, o nasasaktan ka, ay piliin mo pa rin manalig at manampalataya sa Diyos. Amin po? Si Abraham, sabi dun sa verse 19, kahit uugod-ugod na siya, hindi pa rin nanghina ang kanyang pananampalataya. Okay, verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Lalo pang ang tumibay ang kanyang pananampalataya at sumamba pa sa Panginoon, nagpuri pa sa Diyos. Okay, lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako sa kanya. Ang mga Israelita, 40 years silang nasa wilderness. Hindi nila masakop-sakop ang lupang ipinangako sa kanila. Bakit? Dahil hindi sila nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ng Diyos. Panay ang reklamo hanggang sa mamatay na lang si Moises. At ito ngayon, sabi ng Diyos kay Joshua. Joshua chapter 1 verse 5 to 9. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moises, so I will be with you. I will never leave you
nor forsake you. Verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and be very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Verse 9, I have not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, ikaw na ngayon ang mamumuno dito. Ito lang ang gagawin mo. At ito ang pangako ko sa iyo. Focus on God, kapatid. Hindi madali na pangunahan ni Joshua ang mga Israelitang reklamador at ang iba hindi marunong sumunod. Ang instruction sa kanya ng Diyos, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos araw at gabi para matupad niya ang lahat. Si Joshua ay nagtagumpay na nakapasok sa promised land dahil siya ay naniwala, nanalig at sumunod sa Diyos. Kasama niya si Caleb na mayroong fighting spirit. Okay, yun ang naging kaibigan niya. Kapatid, kung gusto mong magtagumpay, huwag kang dumikit sa mga mahihina ang loob, mga matatakotin. Okay? Makipagkaibigan ka at dumikit ka sa mga may pananampalataya at nagpapalipat ng bundok. Hallelujah! Ang pinanghawakan ni Joshua na sinabi ng Diyos ay, be strong and courageous. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Sasamahan kita saan ka man magpunta. Magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Yan ang pangako ng Diyos kay Joshua. Tandaan natin, kapag sinabi ng Diyos, period, tiyak na mangyayari yun. Amen? Hallelujah! Ikaw, kapatid, ilang Bible verses po ang iyong pinanghawakan? Nananalangin ka pa rin ba? Nagba-Bible reading ka pa rin ba? Nagbababad ka pa rin ba sa presensya ng Diyos? O babad na babad ka sa social media? Dapat mayroon tayong mapapanghawakan, kapatid, na salita ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, and my God shall supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. Isa pa, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4 verse 13. Okay? Sabi naman ni Haring David, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Si Abraham, kahit matanda na, uugod-ugod na, at kahit bawg si Sarah, pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos. Nanatiling nanampalataya at naniwala na ito ay mangyayari. The good thing is that mas lalo pang tumibay ang kanyang pananalig sa Diyos. Mga kapatid, isa sa magpapalakas ng ating pananampalataya at tayo ay makapagpatuloy ay ang panghawakan natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Pangatlong puntos, focus on relying on God. Verse 21, lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Sabi sa English version, he was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Abraham focuses on relying in the promises of God. Naniwala siya sa sinabi ng Diyos. Kahit kailan, wag na wag mong pagdududahan ang kakayahan ng Diyos, kapatid. Magtiwala ka sa Kanya. Minsan sa buhay natin may mga tanong na talagang hindi natin kayang sagutin. We should accept the fact. Minsan may mga bagay na hindi natin kayang gawin. Minsan naman may mga sitwasyon na talagang hindi natin kayang unawain. At ang kaya lang natin gawin ay ang magtiwala sa Panginoon. Amen po. Believe on God. Dahil sa Diyos walang mahirap sa Kanya. Amen? Hallelujah! Imposible po na magkaanak si Sarah, pero still, naniwala at nanalig pa rin sila ni Abraham. Okay? No matter what, kapatid, trust in the Lord with all your heart.
Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sinabi ng ibang mga alagad kay Tomas, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, John chapter 20 verse 25, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggang hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. Verse 26, pagkaraan ng isang linggo, muling nagkatipon ng mga alagad kasama si Tomas. Nakasara ang pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Verse 27, at sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko, Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakikita. You are blessed, kapatid, if you believe in God. Amen po? Okay? If you believe in God, you will see and experience His glory. Hallelujah! There's nothing more powerful than believing God's Word, kapatid. Okay? There's nothing more powerful than speaking God's Word. Doon kasi na-exercise yung ating pananampalataya by declaring God's Word. Okay? Nung narinig ni Sarah na pinangakuan sila ng Diyos na magkakaroon ng sariling anak, tumawa siya dahil siya'y matanda na eh. Kung imaginein natin, parehong imposible. Bakit? Matanda at baog na siya. Ang sabi ng Genesis chapter 18 verse 14, is anything too hard for the Lord? Mayroon bang mahirap sa Panginoon? Kaya kapatid, huwag mo nang pagdudahan ang kakayahan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kaya kang iligtas ng Panginoon. Kaya kang pagtagumpayin ng ating Panginoon. Put your trust in Him, that God is working in all things for your good. Hallelujah! Alin ang mas maganda, kapatid? Ang magduda o ang manampalataya? God is faithful. And you need your faith to increase and rise to the level of His faithfulness. Tapat ang Diyos sa kanyang mga ipinangako. At sabi niya, He will never leave you nor forsake you. Keep relying on God, kapatid. For with God, all things are possible. Amen? Hallelujah! Bilang pagwawakas po natin, to stay in faith, keep your hearts right before God. Sabi ni Haring David, be still and know that He is God, and wait patiently for Him. Amen po ba? Be still and know that He is holy. He is our God. He is your God. He is my God. Tama po ba? Andyan siya para ikaw ay pagalingin. Andyan siya para ikaw ay tulungan. Andyan siya para ikaw ay palakasin. Andyan siya para ikaw ay iligtas. Andyan siya para ikaw ay pagpalain. God can change everything when you stay in faith and move by faith. Malayang nakakakilos ang Diyos kung ikaw ay nananatiling nananampalataya. Therefore, build your faith on the Word of God. Like Abraham, keep exercising and declaring your faith. Fix your eyes on Jesus because He is the author and finisher of our faith. Amen po? Kapatid, magtiwala ka sa timing ng Diyos. Nakikita ng Diyos sa daan ang isang bagay na hindi mo nakikita. Alam niyang may darating na pagpapala kung maghihintay ka at magtitiwala ka sa tamang panahon. God's time is a perfect time. Amen po? Nakikita ng Diyos sa daan ang hindi mo nakikita. At kailangan mong piliin na magtiwala sa Kanya. You have to choose, kapatid, and be willing to trust Him with all your heart. For you to stay in faith, be firmly attached with God. Amen? Glory to God. Let us pray. Heavenly Father, thank you sa iyong mga salita na nahayag sa mga oras na ito. Nawa ang lahat ng mga nakapakinig ay patuloy na lumakas ang kanilang pananampalataya. Na-motivate sila, na-inspire sila. Thank you so much for infilling us with your words, with your power, and with your glory. Father, I pray, give us hope and confidence to put
our trust in you, to put our faith in your words, in your grace, and your goodness, and your faithfulness, even in difficult times, in the name of Jesus. Bless all the viewers, O Lord, financially, physically, emotionally, intellectually, mentally, and most of all, Lord, spiritually, in the mighty name of Jesus. Father, help us to be faithful and to obey you no matter what. Anoint us, Father, as you increase our faith. We will do greater things, bigger things, according to your words and your will. Let your will be done, Father, in our lives, in our job, in our family, in our ministry, in the name of Jesus. May your name be exalted, be glorified, and be magnified. In Jesus' name, Amen.